Yes po, gabi na po sa inyo. Ngayon po ay araw ng Biyernes, ika-25 ng Agosto. Ngayon po ako'y nasa Parañaque Net Radio Worldwide ng Usapang Kalye. At okay ngayon po, ngayong hapon o gabi, muli po, binabati ko po kayo ng magandang hapon o gabi. At sa muli po ang mga aking mga taga-subaybay, paki-like and share nyo lang po ang aking Usapang Kalye. Ngayon po, medyo natagalan akong hindi nakapunta po rito sa radio station dahil sa kadahilanan pong maraming busy lang po talaga. At ngayon po, nandito po muli ako, humingi lang po ako ng support, paki-like and share lang po ang Usapang Kalye. At muli sa aking mga kababayan na taga Parañaque, ayan, paki-like and share nyo lang po ang aming Usapang Kalye. At binabati ko po ang aming President Gaspar Latam ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ganon din po ang aming President ng POBA, Philippine Online Broadcasting Association, si Mr. Errol Dacame. At sa aming mga taga-media po rito sa sa Parañaque Net Radio Worldwide, binabati ko po kayo lahat. Naway lagi po tayo na sa magandang araw at kalusugan. Ngayon po, magandang gabi po muli sa atin. Mula sa talaan ng kalendaryo, Luzon, Visayas, Mindanao at NCR. Magandang araw po sa ating lahat sa tulong ng ating may kapal. Laging naway nasa mabuti tayong kalagayan. Malayo sa sakuna, nabanta ng kalikasan. Naway lahat ng makaranas ng bagyong nagdaan ipagdasal namin na nasa maayos kayong kalagayan. At yan, muli po, pinagdarasal namin ang ating bawat isa, ang ating bansa na sana'y maayos ng mga gusot-gusot na yan, lalo na po dito sa West Philippine Sea na pinagtatalunan ng Pilipinas sa China ang teritoryo ng ating karagatan. So, sana maayos po na yan ng usapan na yan at maresolba ng walang mga gulong mangyayari. Basta lagi po natin pagdarasal na bawat ang salita nating nakukuha mula sa salita ng Diyos, lagi nating isa puso. So, sa tulong ng ating may kapal, muli sa aming mga kasamaan dito, sana lagi po kayo nasa mabuting kalagayan, kasama na inyong pamilya at sa aming mga kasamahan pa rin uli. Naway lagi po tayong manatili dito sa Parañaque Net Radio Worldwide. Kung mag-busy man tayo, sana po kahit papaano bigyan natin ng atensyon ng oras at panahon ng ating Parañaque Net Radio Worldwide. Muli, shoutout po kay Kapitan Janico ng Barangay Santo Niño, kasama ang mga kagawad Lani Serrano, Eman San Mateo, Paul Aldus Neri, si Mr. Kagawad Cabanilla, kay Kagawad Adli Villapuerte, Kagawad Dante Cartoria at Kagawad Jun Alvarez. Ayan, kasama rin po nakabigkas nga na si Miss Lani Serrano. Kaya po muli, shoutout din kay Tupe Rivera at sa Tropang Ibayo. Kasama ng aming President na si Mr. Ower Mendoza at si Vice President Joey Lorenzo. Ganon din po ang aming Secretary na si Secretary William. Naway ang ating mga usapin tungkol sa ating mga paliga ay mabigkas natin ng maayos kung paano pag-uusapan ang mga bagay-bagay upang matapos ng maayos ang ating itong second season. At sa lahat po ng miyembro ng Tropang Ibayo, shoutout po sa inyo. Naway lagi nyo akong bigyan ng suportahan dito sa Parañaque Net Radio Worldwide ng Usapang Kalye.
Muli po, Luzon, Visayas, Mindanao, binabati ko po kayo ng magandang gabi. Ngayon po, usapang kalye. Sa ating mga dito sa EDSA, pag-uusapan natin yung tungkol sa mga bike lane na yan. Sinuspindi po muna ng MMDA ang bike lane para sa mga motorsiklo. Kasi sobra nga naman talagang traffic ang nangyayari dito sa EDSA. Pagkatapos, hindi mo pagagamit sa ang bike lane sa mga motorsiklo, paano na ngayon ang mga natatraffic ng motor? Samantalang kung wala namang gaano gumagamit sa bike lane, ilan-ilan lang mga siklista ang dumadaan dyan. Kaya sana sa lahat ng mga aming mga ka-rider, sana sabihin natin sa mga kinaukulan ng mga nagtatraffic sa EDSA na ang bike lane po hindi naman sa binabaliwala nating mga rider. Kasama na yan sila sa ating sa kalye. Ang kalye po ng EDSA, kung tutusin, hindi dapat sa bike yan Walang dapat na bike. Kasi po nga matutuli ng mga sasakyan dumadalan dyan. Kapag nasagi po ang bike, talagang disgrasya. Yun nga lang, dahil sa ating President Rodrigo Duterte nung panahon niya, dahil nag-pandemic, kailangan pumasok ng mga nagtatrabaho na walang masakyan, kaya bisikleta ang naisip. So nilagyan ng lane. At ngayon tapos na pa ang pandemic, dapat paggamit nyo naman din sa motorsiklo. Kasi ang motorsiklo po, nagbabayad naman ng tamang buwis yan sa LTO. Di po ba? Kaya sa lahat ng mga namumuno sa MMDA, sana share na lang sa share the road na lang po ang bike at saka ang bisikleta, lalong-lalo na dyan sa EDSA. Palawakin nyo na lang po ang lane para sa bike lane at motorcycle lane. Kasi bigayan naman yan kung tutusin, dahil kaya lang naman nagkakasagian yan pag sobrang masyadong dumedepende sa sa ego. Alam mo naman ang tao pag may ego yan or pride, pag yan akala mo, lalong-lalo na yung mga nakabisikleta, lalo na yung gustong unahan ng minsan nakamotor, ganun din ang nakamotor, gustong unahan ng nakabisikleta. Pairali na lang natin yung ang sitwasyon na bigayan sa kalye, hindi yung pride or ego ang pinapairal natin. So, sana itong ating MMDA ibigay na sa ating riders at bike lane, at siyempre kasama rin ng mga nagbibisikleta. Share the road na lang po ang mangyayari. So hindi na po kayo nanguhuli dapat kung talagang may violation na ginawa, beating the red light or binayolate ang traffic sign. Yun na lang po sana, kasi may mga 60 kilometer naman kayong pinapatupad dyan sa EDSA, ganun din sa Ross Boulevard, ganun din sa iba pang lugar tulad ng Quezon City sa may Commonwealth. So sa mga enforcer po, salamat naman, minsan nakakaunawa kayo sa aming mga riders. Kasi minsan nakikita ko na pag medyo traffic talaga, sumesenyas pa sila na pumasok para gabayan ng mga riders na doon pumasok. Kasi minsan may nahihiya pa talaga Baka akala nila huhulihin hindi naman po. Mababait naman po ang mga ating mga Metro Manila Development Authority or MMDA. Ayan.
Sila po ang nagdidisiplina. Kaya naintindihan natin ang kanilang mga sitwasyon. Lalong-lalo lang kung muulan. Siyempre, minsan, hindi wala sila sa kalye. Dahil maulan, siyempre. Kailangan natin pasinilungin din nating mga enforcer. Lalo naman kung maaraw. Minsan, siyempre, natutuyuan na yan ng mga pawis o tubig kailangan. Kaya maintindihan natin ang ginagawang trabaho ng MMDA. So, ayan. Yung mga dumaraan po naman dyan sa sakyan na may tulin lang na 50-60 kilometer, medyo sundin po natin ng maayos. Kasi minsan po, nagkakasagian na dyan Dahil sa sobrang traffic, minsan matulin pa. Kagaya ng nangyari sa isang siklista dyan sa Quezon City. Nagulungan ng truck dahil blind spot, yung pagkabig ng truck, nasagi yung siklista. Ayun, namatay po yung siklista dahil siyempre laking disgrasya po inabot niya. Pumailalim siya sa truck So naway maging aral din to sa ibang siklista na wag basta-basta papasok pag may dumarating na truck. Kasi minsan may blind spot yan. Hindi nila nakikita basta-basta yung mga nasa tagiliran o unahan nila dahil sa laki ng truck na dinadala nila. So, ayan, sana maging disiplina rin po tayo sa daan. Kasi di naman gusto ng mga truck yan, pero nangyayari. Ayan. Basta yung kung matulin, bawasan ng tulin. Ayan. Tapos, ako bilang isang motorista na lagi pong dumadaan dyan sa EDSA, disiplina rin po ang pinapairal ko dyan. Kasi sa totoo lang, kung wala tayong disiplina, walang mangyayari sa atin. Premyo na lang po kung isang araw po natin na nakaraos tayo ng walang disgrasya. Ako nga po, ilang taon na po ako, hindi po ako nakakatikim na ng disgrasya. Pero ayoko rin magpakampante. Kahit araw-araw po ako nagmumotor. 26 years na po ako nagmumotor. Ayun, yung ilang taon ko po, ngayon pang-6 na taon ko po na wala akong disgrasya. Ibig sabihin po talaga niyan, ang disgrasya po hindi po natin destiny. Ang destiny natin, pairalin natin ang disiplina. Yun ang destiny natin. Na kapag pinairal mo yon, ilang taon, hindi lang 1, 2, 3, 4 na taon na makakatikim ka ng disgrasya. Ang disgrasya po kasi talaga, disiplina ang kailangan para hindi mo makamit to. Kaya bilang motorista na lagi dumadaan dyan sa EDSA, yan ang pinagmamalaki ko. Dahil since na dumaan po ako dyan nang wala pang MRT, yun na yung time na nagmumotor po ako dyan sa EDSA. Kaya sa sobrang traffic po dyan, na experience ko kung paano ko dalhin ang motor mo kung saan tamang ilinya. Kahit dikdikan niyang daanan dyan. Kung ang motor mo nadidisiplina mo, hindi magkakaroon ng sagyan. Kaya lang naman nagkakaroon ng sagyan nga. Sinasabi ko kanina, may ego or pride. So, ayan, sana kahit makatikim kayo ng traffic, umaga, tanghali, gabi, o kahit ano pang araw yan, kung may disiplina ka, hindi mo makakamit ang disgrasya. Wag lang yung sinadya, yun ang yun ang mahirap. Kaya lahat ng bagay na naisip mo pag ikaw nagda-drive, isa puso mo. Yan ang pinaka ehemplo na may bibigay sa atin ang ating mga lisensya, yung pagiging disiplinado sa daan. Ang tawag nga dyan, hindi yan
Hindi yan lisensya na ano talaga. Kumbaga binigyan ka lang ng ano, ng pagkakataon para makagamit ng lisensya na para mag-drive. Hindi siya ano, hindi siya, nakalimutan ko yung tawag doon, basta yun. Tapos sa ngayong ano po, opening pala ng PIBA ngayong araw na to, medyo maganda naman po yung naging takbo ng trapiko dito sa EDSA kanina ng maga. From Pasay to ano lang, Balintawak. Ayan, medyo maganda. Pero pag lalabas ka na, magkakaroon na ng build up kasi nga doon sa Philippine Arena gaganapin ng ano, ang pagdiriwang ng PIBA. So, kung pupunta po kayo ng mga Bulacan, Angeles, Pampanga, medyo iwasan nyo muna ang ano, ang Balintawak. Siguro dumaan kayo doon sa mas hindi madadaanan ng trapiko. Kasi nga nagbi-build up nga dyan dahil siyempre darating ang ating mga ano, ang ating mga nag-organize ng ano, ng PIBA World Cup 2023. So sa lahat po ng namumuno, congrats po dahil sa siyempre dito sa Pilipinas gaganapin ng palarong pambansa. So ganun din po sa ano, sa ating mga local government na siyempre mag-a-assist yan ng mga laro. Sila yung mapapagod, sila yung mga mag-organize para mapaayos ang ano, ang trapiko, ang mga kung ano mang event na gagawin dito sa ating bansa. So, yung mga pumasok po kanina, ang kawani po ng gobyerno ay walang pasok. Makaming lang mga ano na nasa pribado may pasok. Kaya medyo maluwag naman po ang EDSA from south to north. Baliktaran po. EDSA, yan, medyo maluwag po kanina. Hindi ko lang po alam ngayon kasi wala na. Hindi ko na na-monitor yung trapiko dyan eh. So, yung sa pagpasok po naman next week, yung pasok po sa next week, siguradong ito ang magdudulot ng matinding traffic dito sa EDSA. Ganon din po sa parting Quezon City, Manila, dito rin sa Parañaque. Basta lahat po ng mga may eskwelahan na malapit sa daanan, yun ang nagkukos po ng mga traffic. Kagaya dito sa ano sa Green Hills, EDSA Green Hills Lasal. Yan, medyo matraffic dyan kasi yung pagbaba ng mga estudyante at mga nag-aatid sundo dyan, yun ang nagiging cost papuntang San Juan po yan. Kaya Mr. Chairman, ganun talaga, nag-aano siya, nag-e-echo ganun, nag-e-echo siya talaga. Nawala pa yung sounds, ano? Ayan, sige, okay lang daw yan. Ayan, basta ano na lang po, minsan agahan na lang natin ang pasok pag dadaan tayo ng EDSA kasi medyo matraffic na po ang susunod ng mga linggo dahil sa ayan, papasok na ang ating mga mag-aaral. Dito nga lang sa Pasig, yung University of East and Pacific paghapon po, may paglabas ko dyan sa building na inaano ko, medyo matraffic na dyan dahil sa mga sasakyan pumapasok dyan Dito lang po sa Pearl Drive. Ito sa Pasig, pag yan naglabasan na yung mga estudyante, yan. Ayan, shout out po sa iyo. Aba, nabuhay si Mr. Regino Capua. Abuhay ang usapang kali. Oy, naantay lang kitang mag-ano rito, samahan mo ko rito. Dapat bigyan mo ko ng time Sa susunod, kailangan nandito ka, partner tayo
Di ba, brother? Brother Rehino Kapua. At shoutout din dito kay Mr. Anong tawag dito kay aking Rico Areglo. Mukhang nang Areglo na to eh, hindi na nagpaparandam eh. Ayan shoutout sa iyo Rehino Kapua at Rico Areglo. Hindi nyo na ako napapansin So, ayan. Tapos dito naman tayo, dating Roosevelt Station sa LRT1. Naging Fernando Po Jr. Station na. Ito'y, alam niyo ba kung sino nagpanukala nito? Si Senador Lito Lapid pa. Aba, talaga naman. Kaya, hindi ko lang bakit Fernando Po Jr. Station? Dahil naging alamat si the king ng ating movie industry. So ang panukala si Lito Lapid na isa ring movie industry na na gumawa rin ng pangalan. So ayan. Kaya sa bagay ganun talaga yung mga past president nga ito kay Elpidio Quirino, Roas Boulevard. O di ba? Pinangalan sa kanila yung mga daan-daan. Ito nga ang ating airport, Ninoy Aquino International Airport. Di po ba mga bigatin talaga yung kailangan ipangalan sa mga yung ikakabit sa pangalan ng mga kalye at mga airport. So kaya tayo mga ordinaryong Pinoy dapat magkaroon din tayo ng ng pangalan para magkaroon din tayo ng ng mga ganyan tapos maging tayo tawag doon. Tayo yung pinaka magandang nagawa sa Pilipinas o sa bayan ng Pilipinas. Yan. Yun, ayaw niya lang pumasok. So, ayan, yung sa Pasig Ortigas po, kung kayo'y lalabas ng EDSA, patawid na San Juan, siguraduhin yung lampasan nyo yung traffic dyan na bumibigat kapag oras na ng alas 9, alas 10, alas 11, yan, alas 12. Dyan po nagkakaroon ng mabigat na traffic pagpasukan po. Kaya sana gawin nyo na lang, pumasok na lang po kayo ng maaga. Ayan. Dito naman po tayo sa Dasmariñas, Cavite. Ito po yung pagtawid sa daan. Lagi po natin sinasabi, stop, look, and listen. Hindi lang sa tren, kundi sa pagtawid. Kahit walang tren dyan, o kung tawiran man ng mga sasakyang di kotse, di motor, di tricycle, o kung ano pa, dapat stop, look, and listen. Kasi kapag hindi mo ginawa yung tatlong yon, ang premyo mo, salpok, pag tumawid ka. So kagaya nung nangyari dito sa Cavite, Dasmariñas, Cavite, 10 babaeng tumawid, dahil sa ito namang tong isang rider na sobrang kapag may ganyang tumatawid balayo pa lang nagmi-minor ka na. Ang ginawa siguro na excite sa pagmumotor, ayan, nasalpok, patay ang babae po. Ganon din, nasugatan din yung rider. Kaya sa ating mga rider, ingat-ingat po tayo lagi sa pagmamaneho. Lalo-lalo na sa mga tawiran, nagme-minor po tayo. Tapos tayo naman, maging disiplinado naman po tayo. Kapag nakalagay doon na no enter while on red, wag mo po tayong tatawid dahil naka-red pa. Ang iba po, ginagawa. Kahit red, tawid ng tawid. So, paano na lang kung may disgrasya, di kawawa naman yung taong hindi naman involved dapat dahil kung ginamit mo ng tama ang daan, hindi po mangyayari ang mga disgrasya.
Kaya nagiging negative po ang buhay natin kasi dahil sa pabayaan ng iba. Alam ng tawiran, hindi magmi-minor. So, tapos kakamot-kamot ng ulo. Di po ba? Kaya disiplina po talaga ang kailangan natin, hindi yung pabwisit-lina. Disiplina, hindi pabwisit-lina. Dapat yun po ang mindset natin lagi. Hindi yung puro natin, kayabangan natin eh. Kasi kung puro kayabangan po tayo, walang mangyayari sa buhay natin. Lagi tayong nasa ilalim. Di po ba? Di ba Mr. Hino Kapua? Ito si Mr. Hino Kapua, isa pong yan, mabait na mekaniko. Isang tawag mo lang dyan, andyan na yan. Basta open siya, okay lang. Kung wala siyang trabaho. Pero pag may trabaho po, busy talaga po ngayon. Sa susunod, partner na kami uli niyan. Ayan, kagaya na kaming president. Forma lang kaming president, Gaspar Latang mo. Ayan. Isa pa tayo, 3 sugatan sa nangyari aksidente sa konstruksyon sa Quezon City Hall. Ito po sa kadahilan ng po to yung hindi nila akalain na bibigay yung isang pader. Ayaw po nadaganan, namatay po yung isang construction worker. 3 sugatan. So kaya sa mga nagko-construction po dyan, ingat po tayo. Dapat kompleto po tayo sa katawan natin ng safety nest. Kasi mahirap po talaga na na ganyan, na gumagawa tayo ng isang building tapos biglang guguho. Hindi natin alam kung hanggang saan na lang ang buhay natin. Di ba, Mr. President? Kaya sa lahat ng mga nagko-construction, ingat-ingat po. Lagi po tayong may nakatali ang ating mga katawan. Tapos kumpleto. May tayo sa kamay natin, mga gloves. So ayan, kaya sana at sa mga nagpapatrabaho po naman sa construction, sana may mga benefits po tayo halimbawa magkaroon ng ganyang disgrasya. Kasi kawawa naman po yung mga nagko-construction. Hindi naman ganun kalaki ang nagiging kita niyan. Tapos ma-hospital pa. Yun nga, ang nasawing palad galang po talaga ay namatay pa yung isa. So ayan. Tapos, usapang gali na naman. Itong mga operators ng taxi humihingi ng taas ng 70 pesos na flat down rate dahil sa sunod-sunod na oil price hike. Ito lang katotohanan. Ang mga jeepney driver nga naniningil na ng 14 pesos Instead na 12 pesos, 14 pesos ang kinukuha sa mga mananakay. Di ba parang illegal yon? Dapat may may per metrics na sinusunod at nagkaroon ng hearing sa LTFRB dapat, di ba? May pinalalabas na mga per metrics, hindi yung parang verbal lang ginawa ng 14 pesos na ang singilan ngayon, parang ganun lang ginawa. Instead na ipakitang may per metrics na 14 pesos talaga, wala opinion ko lang to, parang illegal nga yung naniningil kayo ng 14 pesos. Buti pa itong mga operators ng taxi sinasabi nila, hihingi sila ng 70 pesos na flat down. Ihiring to sa LTFRB, pag-uusapan kung ibibigay yung taas na flat down rate. So, kayo mga jeepney driver naman, yung 14 pesos naman, hindi naman makatao yun. Dapat lagi nyong tandaan, bago kayo kumuha ng 14 pesos, dapat nagkaroon ng ng hearing.
Naka-per metrics yan, hindi yung parang illegal yung ginawa nyo. 12 pesos lang ang pamamasahe, gagawin yung 14 pesos. Ano naman yan? Sa bagay, sino ba magdadala niyan kundi kayo? Kasi alam nyo, hanggat hindi kayo maayos sa ginagawa nyo, ang buhay nyo hindi tataas. Hindi aangat kasi ganyan nga nangyayari. Imbis na 14 pesos ang sinisingil nyo, dapat 12 lang Diba? So sana mamulat naman tayo sa katotohanan na ang lahat ay sinasaayos. Kaya doon sa mga nagtataas kilay dyan chill lang kayo dyan. Kasi lahat po ng mga sasabihin ng mga ito, bakit ikaw, ano ba buhay mo? Simple lang po ang buhay ko. Kasi siguradong may negative dyan. Magpi-feedback dyan na inaano mo pa yan yun nga lang ang kinikita pero dapat idaan sa proseso, di ba? Yung pagkuha ng 14 pesos. Kaya ako nalaman niya kasi yung mga mananakay, tinatanong ko, magkano na pamasahe ngayon? 14 pesos. So, di ba 12 pesos lang? Kasi pag ako minsan nagsasakay ng jeep, 12 pesos lang binibigay ko. Di namang maangal yung dahil yun na naman ang tama, di ba? So, walang nagre-reklamong driver. Basta first 4 kilometer, 4 pesos. Pag may mga nagsasucceed na siyempre, dagdag ka ng konti. Hanggang sa, tumaas na yung pamasahe. Di ba? So, ayan, sana sa lahat ng mga mananakay dyan, kung ganyan ang nagiging hindi natin alam kung anong buhay ang haharapin natin sa mga abusadong mga nag-jeepney driver na to na 14 pesos ang sinisingil. Tapos, pag sa estudyante, 12 pesos. Yun ang normal na pamasahe, 12 pesos Di ba? Parang niloko nyo lang ang sarili ng mga estudyante kayo lang din ang gumawa So sana yung 14 pesos nyo, wag yung 12 pesos pa rin. Dito naman tayo sa OFW sa Hong Kong. Ito namang isa na ang naging amo, minaltrato ang kanyang maid na isang Pilipina. So habang naka-FB live, nireklamo ang amo at nakulong. At nang makalaya ang ng pansamantala, hinanap ng amo ang kanyang dating maid at hinaharas. So, nakapagpiyansa kasi ito nung mapakulong ng ng OFW Nakulong siya dahil pagmamaltrato. Tapos, nakapagpiyansa, hinanap siya at naman siya, hinaras na naman siya. So, sa ating mga embahada dyan sa ibang bansa, lalo na dito sa Hong Kong, sana sinusuportahan nyo yung ating mga kababayan na hindi maulit tong mga ginagawa ng ibang mga taga Hong Kong. Kasi sila na yung pinagsisilbihan, sila pa yung akala mo sila yung naagrabyado sa paglilinis, pagluluto. Ang ganda-ganda namang trabaho ginagawa sa inyo pero hindi nyo na-achieve yung ginagawa ng mga katulong nyo. Sana sa mga taga Hong Kong, mag-isip-isip naman kayo mga amo kayo. Dapat hindi nyo minamaltrato ang isang OFW. Dapat minamahal yan, hindi yan hindi yan sinasabunutan, pinaplansya. Ang damit ang pinaplansya, hindi yan tao. So, ayan, sana mamulat kayo sa katotohanan na ang ginagawa nyong isip ay isang makahayop. Maging makatao po tayo. Kaya sa panahon po talaga ngayon, pag hindi ka nagbasa ng Bible, hindi mo mararamdaman ang presensya ng Panginoon natin. Kasi yung ibang hindi nagbabasa ng Bible or wala sa kanilang isip ang Panginoon, si Satanas ang kanilang nagiging
kaagapay sa kanilang mga ugali. Kaya nga dumadami ang mga ang mga marites dahil si Satanas laging nakakabit sa likuran. Diba? Kaya ikaw Satanas, kung ako sa'yo, medyo maglaylo ka muna sa mga marites. Kasi balang araw, ikaw naman ang mamarites. Papapatisungay mo, paputol niyan. Ayan, dito naman tayo sa bigas. Bigas na mababa pa, 50 pesos, pinilaan sa Kadiwa Store. 38 pesos ang pinakamura. Saan nakakita? Pinakamura pa, 38 pesos ha. Bigas, 38 pesos. Dati ang 25 pesos. Ngayon, 38 pesos. Tapos, yung mga nakaraan, may nasa koting mga bodega ng bigas na hino-hoard. Tinatago para pataasin ang presyo. Ano pa naman tong mga kababayan natin? Ito ay sa Bulacan. Palagay ko, pati dito sa Metro Manila, meron din yung bodega ng bigas na ayaw ilabas. Para nga naman pamahalin pa at saka ibebenta. Style Pinoy, ganyan ang Pinoy. Kaya yung 40 pesos niyong pinagmalaki sa taas sweldo, asan na? Pinag-isipan nyo pa? Pinag-isipan nyo pa? Sinabi nyo pa na 40 pesos is enough? Nako, sino may sabi niyan? Yung sa Kadiwa Store nga, 38 pesos May 2 piso ka pa sukli sa 1 kilong bigas mo. Kaya yung 40 pesos mong pinagmalaki mong itaas para sa manggagawa, nasaan? Ayan ang 40 pesos tapos times na nagtaasan ng presyo ng gasolina, bigas, mga produktong sardinas, asukal. Saan na pupunta si Juan de la Cruz? Di sa Kadiwa Store na 38 pesos. Diba? Kaya wala ang Ecop, puro salita, hindi pinapaganda ang mga pasweldo sa manggagawa. Pinag-isipan pa raw ng maigi yun. Malaki pa nila, pinag-isipan pa raw nila. Yun ang sabi nila Ito naman ang paglilinaw ng MMDA. Sinabi ni Chairman MMDA Artes na hindi muna nga sila talaga manghuhuli kasi nga pag-aaralan pa nilang maigi kung talagang karapat dapat bang ipagamit ang bike lane or So ayan, mahabang proseso na naman to dahil siguradong bandang huli sana ipagamit na ang bike lane sa motorcycle para nga naman hindi para silang mga sardinas na nagtipon-tipon sa iisang lugar. Yan ang dapat po, Chairman Artes, pag-isipan po maigi natin. Kasi mahirap na po talaga ngayon ang buhay. Patrafik na tayo ng patrafik. Pamahal na mapamahal. Tapos ang sweldo di naman maitaas. Diba? So, usapang work from home tayo. Sabi nung iba, kailangan daw pumasok na ng face to face kasi eto na naman po ang Ecop. Sabi ng Ecop para sa akin kung kailangan mangyari ng work from home, pabor ito sa ibang empleyado. Sa ibang empleyado na pabor siya. Pero mas pabor ako ang work from home, bawas stress sa traffic, bawas stress sa pagmamadali, bawas stress kapag umuulan, nahihirapan sumasakay ang mga nagtatrabaho, at kung malayo, malilate sa trabaho. Diba? Tapos meron pang kumpanya na
nakna ka ng ano ha, maano sa oras. Kapag na-late ka, bawas. Sa panahon ngayon sobrang traffic na Kaya yung iba kung talagang kailangan na i-work from home, i-work from home ninyo. Kasi, yun ang ano na yun na yun Yun lang isang bagay na bibigay nyo sa empleyado nyo. Kung malayo naman talaga, pwede naman yung work from home. Halimbawa, kung dito taga Parañaque, kung ang work from home niya is Makati, dito pa lang, pagsakay mo pa lang dito, traffic na sasabihin ng iba, di pumasok ka ng maaga. Maaga pa nga lang, matraffic na alam mo naman ang mga manduruga sa daan, nakikisawsaw na rin ng mas maaga. Pati nga truck ngayon, maaga na rin para lang makaduga sa daan. Di po ba? Kaya marami ring nahuhuli ng truck dahil sobrang aga di nahuhuli sila ng MDA. Ayan. Tapos, yung work from home medyo ano po natin, hindi naman para sa lahat yan. Doon lang sa karapat dapat. Yung kung malayo, kung nahirapan sumakay, diba? Kung wala naman sasakyan, pero kung may kotse, kung may motor, di pwede naman. Sila na ngayon mag-adjust para pumasok ng maaga. Diba? Ito po muli sa bodega ng bigas. Yun nga, yung sinabi ko kanina, kalahating bilyong piso ang halaga ng bigas na nawala dahil lang sa kagagawa ng mga nagtatagong yan. Mga ano talaga to, professional na mandurugas sa bigas. Dahil sa pagsalakay nga ng Bureau of Customs sa Bulacan, ang mga smuggled na mga bigas, ayun, nahuli na nakaimbak. Kalahating bilyon piso ang halaga ng bigas. Ito mo, luging-lugi na gobyerno doon. So, ayan. Kaya sana sa lahat, ang pakiusap lang namin, medyo tatagan nyo naman yung presyo ng bigas. Kasi pamahal na ho ng pamahal. Wala na ho halos sasahurin yung mga manggagawa niyan Dahil nga dito sa pagtataas ng mga bigas dahil sa pagtatago. So, ayan. Yung mga dadaan po muli sa EDSA, ang pakiusap lang ho namin, agahan nyo na lang po kasi ngayon sigurado yan pag nagpuntahan na ng Metro Manila yung mga delegado natin, magkaka-traffic dahil sigurado isi-zipper lane yan dahil syempre dito ginanap yung yung palarong pambansa, sigurado yan magsi-zipper lane yan kasi hindi lang sa Philippine Arena gaganapin yan, pati rito sa Makati, Manila, sa Pasay, sa MOA. Diyan gaganapin yung mga games na iba. Kaya kung maaga po alis na tayo ng bahay para pumasok sa trabaho. Kasi tayo na lang mag-a-adjust, tayo mga nagtatrabaho at mga pumapasok sa mga school. Yan, adjust na sarili nyo. Basta ang lagi pong isip po natin, ang mindset po natin, laging positive. Kasi hindi po natin nasaklaw ang ating ang ginagalawan. Pag nakita nating matraffic, lalo na kung medyo malayo-layo pa ipapasukan natin, ayan, tapos naka-stop ka, makita mo sa relos mo, ilang minuto na lang, late ka na, parang gano'n, napakahirap. Kahit sa MRT po, LRT, napakapila po ng dyan, dahil sa sobra na po ng maraming pasahero. Kaya nga ang gobyerno natin, laging sinasabi, ginagawa nila ang lahat, katulad ng Skyway,
yung pagdadagdag ng mga subway para lang maibsan ng traffic. Maganda naman ang ginagawa ng gobyerno natin, kaso nga lang talaga sa sobrang dami ng mga construction ngayon, magta-traffic talaga yan dahil syempre construction yan eh. May nakahamba lang yung mga construction materials na dadaanan ng mga sasakyan, lalo na nga dyan sa Andrews Avenue, yung ginagawang MRT dyan. Ting umaga, dadaan ako dyan, palabas ng tramo, palabas ng EDSA. Traffic po talaga. Kaya lang, magtsatsaga talaga tayo kasi, wala eh. Pag natapos naman yun eh, ayan, talagang pre na tayo pumunta ng lugar na halos maluwag na dahil siyempre tapos na yung mga construction. So, kaya, pagpasensyahan na lang muna natin yung ano man nangyayari sa ating mga daan. At pagpasensya na rin natin ang pagtaas ng mga gasolina. Kaya nga yung iba ayaw na gumamit na naman ng sasakyan dahil nagtaasa na gasolina. Gusto na naman ng iba mangyari, magbike na lang sila. Which is tama naman po yung iniisip nila na ganun. Kaya lang, syempre nakakapagod po kaya ang bike. Mangangalay ka dyan. Kabagay, wala namang magandang nangyayari kung di mo pagtsatsagaan. Diba? Di po ba may mga vlogger nga po nagbablog sila na pumunta ng Bicol. Alam nyo ba kung saan ang galing? Sa Maynila. Pumunta ng Bicol. Binlog nila yon. Napakasipag naman nilang magpedal from Manila to Bicol. Tapos nung pag-uwi na nga lang, syempre napagod sila. Nagbas na. Which is okay naman yung ginawa nila. Exercise yun. Pero mo, kung magbabas ka sa Bicol, magkano pamasahe? Nasa 1,000 na. Kung ibabike mo, tsatsaga ka lang kapipidal. Kaya lang, pagdating mo ng Bicol, sigurado yung mga hita mo, medyo ngalay-ngalay na yan. Sabagay, nagpapahinga naman sila. So, yan yung time na nag-pandemic po noon. Yung mga vlogger, di ko na nga nasusubaybayan yung mga vlogger na yan eh. Napakatsaga talaga nila. Iniikot nila yung nung time na lang usong-usong pagbablog. Speaking naman po ng pagbablog, dyan sa may Marilake. Dati po nung panahon ng pandemic, nandyan ang mga areadong mga biker, mga siklista at mga rider. Nandyan po lagi ang mga yan. Pasikat sa pagbabanking-banking, ayon, pero po nadidisgrasya. Ngayon po medyo nabawas-bawasan yan dahil natututukan ng HPG. Kaya nabawas-bawasan na yan. Kasi pag ikot nila, nandiyan ang HPG, babalik na naman sila ng pinanggalingan nila na akala nila hindi na nila matitikman yung puro kasi sila ginhawa sa pagbabanking may HPG na sa harapan nila, di yung pagbabanking nila pabalik sa pinaroroonan nila. Di ba? Kaya minsan kengko itong mga rider natin sa sobrang kayabangan sa paggamit ng Marilake, yung iba nag-overshoot na sa mga kanal-kanal. Ayan, sige pa rin, hindi iniisip ang buhay, basta lang makapagsabing magaling ako. Diba Mr. Reino Kapua, pag magaling kang biker at na-shoot ka sa kanal, magaling ka nga talaga. Isa kang henyo sa kayabangan. Diba? Ayun lang po yung premyo nila. Mayabang na mayabang. Sa naman po, sa mga aming mga kaibigan nila Rico Rihino at sa akin po, kung gusto nyo pong magpagawa ng motor, sabihan nyo lang po ako at ire-refer ko kayo kay Mr. Rihino Kapua
Napakagaling pong mekaniko niyan. Matatagpuan po siya sa Las Piñas sa Motor Trade. Hindi ko nga lang alam yung exact location niya. Pero kung gusto nyo, mag-message lang kayo sa akin. Lahat po, wiring, pagpapalit ng kung ano man yung gusto nyo. Kung gusto nyo, palitan nyo na lahat, pati mukha ng motor nyo, pwede yun. Basta sabihan nyo ako. Ayan, si Mr. Regino Kapua po ang magaling dyan. Ngayon, kung tungkol naman sa mga paglilipat ng mga properties nyo, titulo, gusto nyong yung title nyo, anal nyo yung mga sanla, pwede po kay Mr. Rico Areglo. Kung gusto nyo lang, palakad nyo sa kanya. Ako rin po, naglalakad din yan. Yung mga tungkol sa hatian sa lupa, pag sa subdivide, pag bebenta, pag donate, yan. At pag gusto nyo rin pong magkaroon ng business from the start from down to up, ayan po, pwede naman po kami dyan. Kami ni Rico Areglo, okay kami dyan. Kung may papalakad kayong mga open ng business from barangay, DTI or SEC, hanggang business, hanggang SS, hanggang BIR, hanggang saan po makarating yung business nyo, yun na yun. Hindi naman po ganun kalaki yung singilan dyan. Hindi kagaya sa iba. Malaki ang singilan. So, ayan po. Basta, at sa mga legal na kung may mga gusto kayong kasuhan, mga simpleng kaso lang po to, mga away-away sa barangay. Ngayon, kung merong away kayo sa barangay, pumunta kayo ng barangay. Ngayon, kung away na talaga yan, sa piskalya na po yan. Pero sa barangay pa rin dadaan. Kukuha kayo ng file action kung hindi kayo nagkasundo. Basta going to criminal case yung mga nagiging simpleng away lang at nagiging hindi nagkasundo, nagiging criminal case po yan, napupunta ng piskal. Tapos pag hindi pa rin kayo halimbawa at nagbigay ng probable cause ang piskalya, dahil sa away nyo, hindi nyo na-resolve ang complainant, na ibigay sa kanya yung tamang reklamo, ang magsasuffer niyan, yung respondent or dependent. Kasi siya yung makukulong kung sakali at nagkaroon ng probable cause para umangat sa korte. Kasi yan, halimbawa, estapa, pagkaroon ng probable cause, pwede kang makulong. Pag hindi ka nagpiyansa, dahil na-issue ka ng warrant, dahil nung time na nagkaroon ng probable cause, dahil sa mga information, resolution, ayan, pwede kang makulong kung hindi ka magpapiyansa kasi ma-issue ka ng warrant of arrest. Magkakaroon ng sa korte na. Pwedeng MTC or RTC. Atin ka ng hearing. Ngayon, para sa mga accused dyan na naging accused ka na dahil nasa criminal case na, ang gagawin mo na lang, atin ka na lang ng hearing. Kasi kapag hindi ka umaaten, mawawaran ka pa rin. Magkakaroon ka pa rin ng bench warrant. So, ganun pa rin yun. Kaya lang, kailangan atinan mo ng hearing yung kaso mo. Huwag mong pababayaan. Kasi may mapagkakataon ng mga judge, pag hindi nakita ang accused at puro complainant lang ang pupunta, wala. Pwede kang ma-bench warrant. Maaaresto ka uli. Magpapiyansa ka na naman. Di laki ng gastos mo. Sana yung gagastusin mo mo na lang sa
sa complainant, pinang settle mo na lang, no, di wala ka ng kaso, di ba? Hindi ka na nakulong. Ganun dapat ang mindset natin. Hanggat nasa barangay level pa lang yan, or nasa piskalya, kasi pag-uusapan nyo naman yan kung paano ba dapat, lalo na yung mga estapa, yung mga physical injury dahil gagastos yung nasaktan. So, ang gagawin ng nasaktan, syempre, lahat ng resibo, halimbawa, physical injury nga, di ba? Lahat ng na hospital, lahat ng mga resibo niya, itatabi niyan. Kung anong damage yung nagawa mo, iapatong sa iyo lahat yan. Ganun ang natin, justice system natin. Kung ano yung krimen na nagawa mo, ipapatong sa iyo, babayaran mo yan. Kaya instead na magpiyansa ka, ang gagawin mo na lang is pambayad mo na lang sa taong nasaktan mo. Di po ba? Kaya sa mga legal na natin na away-away, mga alam mo naman dito sa Pilipinas, maraming marites kaya nag-aaway-away mga tungkol sa chismis. Na si Juan de la Cruz may kabit, sasabihin naman ni Maria, sino ang kabit ni Juan de la Cruz? O, di, chismisan na. Kaya nag-aaway-away. Yun naman yung mga paninirang puri. Di ba? Perjury or libel, mga ganyan. Paninirang puri, pagsisinungaling. Kaya sa lahat ng mga ating mga kababayan, isipin nyo to lagi na kapag hindi natin inilalagay sa puso natin ng Panginoon, laging ganyan ang magiging mindset natin. Hindi tayo nagkakaroon ng positive na pag-iisip. Lagi tayong galit. Lagi tayong lahat ng bagay na ginagawa sa halimbawa lang na may konting nasabi lang galit ka na agad. Di mo muna iniisip kung ano yung sinasabi. Kagaya ng mga marites, walang iniisip kundi chismisan. Kaya yung mga marites, wala na. Maghapon na yan nandyan yan. Chismisan ng chismisan. Kaya mo yung mga marites ngayon, umiikli na ang mga dila. Ba? Kaya, ayan, sana sa mga nagmamarites dyan, ang marites nyo na lang kung paano kayo umasenso. Yun ang dapat. Magsikap na lang tayo. Kasi kung magmamarites kayo, mas mapapakinabangan kayo ng mga ng mga ating mga pulis. Yung mga mahilig magparites. Ayan, mapapakinabangan kayo ng pulis. Hindi po ba? Kasi pwede kayong maging pag parang ibon na tawag doon? Yung tweet. Pwede ibulong sa inyo. Ibulong mo. Kaya, ayan. Medyo malapit na po tayo matapos. Muli po sa aking misis na si Winifreda Santiago. Shoutout po. At ang Cruzneria Carpio and Law Offices. Shoutout po sa aking mga boss at mga secretary na si Reggie at si Twinkle. Ganon din po ang aming building doon sa Pasig, ang Pacific Center. Kasama ang mga gwardya, ang masisipag na gwardya ng Pacific Center building. Ganon din po, shoutout kay kay Mr. ang pangalan nito. Taga Stanley Martinez, nakalimutan pa. Kaya pasensya ka na, Stanley Martinez. Ganon din po sa mga aking mga kaibigan. Shoutout po sa inyo lahat. At muli po, sana sa susunod ko pagtungtong rito, sana dumami na aking mga views. Paki-like and share nyo lang po ang aking usapang gali. Ganon din po, sana kasama ko na aking partner Mr. Hino Kapuwa, shoutout po sa uli sa iyo. Ganon din po, shoutout po sa aking mga
kaibigan na lagi sumusuporta dito sa Usapang Kalye. At yun, kay Danny Camales at kay Julagay. Julagay, yung pinagnanuntarayan ko sa Maynila. Ayan, at sa kanyang may asawa. Sa kanyang asawa. Muli po, medyo magpapaalam na po ako ngayon dahil medyo gabi na. At sana po lagi po tayong nasa magandang kalagayan, lalo na po ipagdasal po natin ang ating mga nagsusupply ng ating mga pagkain at kagamitan sa West Philippine Sea. Pagdasal natin na lagi po silang hindi nahaharang ng mga barko ng China para bombahin ang kanilang mga barko. Sana po ang mga taga China government, mag-isip-isip naman kayo na ang Pilipinas po ay para sa Pilipinas, hindi ang Pilipinas ay para sa China. Magkaiba po yun. Kaya sana muli po, ito po si Mr. Jojo Santeco nagsasabing ang lahat ng gawa ng Diyos ay may kahantungan. Kaya magpakabait po tayo lagi sana. Hindi po tayo yung maging kumpiyansa sa sarili na akala mo tama na yung ginagawa natin. Sa tulong po ng ating may kapal, ito po muli ang Usapang Kalye at si Mr. Jojo Santeco ang nagsasabing paalam na po. Amen. Maraming salamat po. Magandang araw po sa ating lahat. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa biyahero, mga meat vendors at sa ating mga namimili na magkaisa sa ating kampanya laban sa African Swine Fever o ASF sa pangunguna ng Bureau of Animal Industry. Ang ASF ay isang viral disease na mabilis kumakalat at pumapatay ng mga baboy. At kung hindi mapipigilan, ay matindi ang epekto nito sa industriya. Especially sa mga baboy, lalo na sa mga nag-aalaga nito. Kaya buong puso po ang suporta ng pamahalang lungsod ng Parañaque sa kampanyang Super Pig at Dr. V upang ipaabot sa lahat ang kahalagahan ng pagsunod sa mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever. Sa mga nagbebenta ng baboy sa palengke man o sa internet, kumuha tayo ng Certificate of Meat Inspection or Meat Inspection Certificate mula sa Veterinary Service Office at i-display ito sa iyong mga pwesto o website. Para naman sa mga consumers, bumili lamang tayo ng karning baboy mula sa mga sellers na may Certificate of Meat Inspection or Meat Inspection Certificate upang matiyak ang binibili natin ay hindi namatay dahil sa ASF. Sa mga biyahero naman, iwasan po natin magdala ng karning baboy at iba pang pork products. At kung hindi maiiwasan, ay ideklara sa Veterinary Quarantine Service upang masuri. Kayang-kaya nating supuin ang pagkalat ng ASF kung tayo ay magtutulungan at magkakaisa. Iligtas natin ang kabuhayan ng ating mga nag-aalaga ng baboy. Upang sa ganun, ay matiyak nating meron din tayong mabibili at abot kaya ang presyo ng karning baboy sa mga pamilihan. Muli po, nananawagan tayong magkaisa ang lahat sa kampanya laban sa African Swine Fever. Maraming salamat po.